magandang umaga sa mga nanonood, mga nakikinig, magandang umaga rin. Magandang umaga po. Nami-miss na namin kayo. Miss na namin kayo. Na-message ko tuloy kayo nung Sabado. Lumalakas na po yata hina namin sa inyo eh. Pwede naniniwag mo lang ka sa oras niya, napakaaga ngayon. Dati panghapon. Kakanig eh. Tama po, opo. Kumusta kayo, Senator Ping? Okay naman, maayos naman. Ano ho ba ang pinagkaabalahan nyo nitong mga nakakaraang taon? Oo. Adi nagugulay. Nag-gardening, ganun ba? Nagsaka. Nagsaka? Farming, nagsasaka. Tama. Di bale, kayo naman kahit na magpaaraw hindi naman kayo umiitim. Natatawa nga ako kasi nung filing, nung nasa sasakyan ako, napansin ko may putik yung aking sapatos. Sabi ko sa akin, driver, meron bang wipes dyan? At parang galing tayo sa bukid dito. Halatang galing sa bukid. Hindi, tinatanong ni Jerry, ba't ho ba kayo hindi umiitim? Kahit na nagbibilad kayo. Hindi. Nagsa-sunblock kasi ewan ko kung ano yung sa skin ko. Maski nung kadete pa ako, nung kami nagbibibwak sa baba, sa La Union, sa Bawang, La Union, nagpapantal-pantal. So, kailangan mag-sunblock talaga pagka naarawan. Hindi ko alam eh. Hindi ko napapatingnan eh. Ngayon po, Senator Ping, nag-file na po kayo ng Certificate of Candidacy kasama yung Macho Black. Tito Soto at Lito Lapid. Ano po ba tong desisyon na to? Matagal nyo nang ginawa o bago-bago lang? Kasi naalala ko nung pong kayo po tumakbo sa pagka-presidente, kung tama pagkaalala ko, sabi nyo last hura nyo na ito eh. Oo, totoo yun. Talagang medyo mahaba-habang pagmumuni-muni. Ang nasabi ko nga noong humarap ako sa media after nung aming pagpal na COC, talagang binalikan ko yung baliktanaw yung 2 taon. Sabi ko, talagang naramdaman ko, talagang masarap o magaang pasinin ng apo o kargahin ng apo kaysa pasinin ng mundo. Tapos sarap pa lang doon Netflix ng alam mo. Wantasawa. Oo. Wala pang VAT. Magdefisi ng budget. Tama. Tapos yung nasa kama ka ng medyo tanghali na. Hindi mo iniintindi na maliligo ka na maaga at papasok sa opisina. Yun ang pero yun nga, sa pagmumuni-muni, parang naisip ko rin, against doon sa mga nabanggit ko, para bang ito na lang ba yung silbi ng buhay ko? At saka yung bang sundalo doon sa aking, sa bahagi ng aking katawan, ito ay namatay na o nawala na talagang completely. So, yun ang parang dilema si Tito Sen, kasi lagi kaming nagkakakontakan. Sabi niya, sumubok pa tayo. Marami pa tayong naiwanang trabaho na dapat ating gawin. So, yun ang background. Sabi niya, yun nga, may kumausap sa amin nung as early as June this year, na sabi niya, nakikiusap si Presidente Bongbong Marcos kung sakaling tatakbo kami dalawa, baka pwedeng sa administrate na kami. Sagot ko nga doon sa kumausap sa amin, ako problema ko talaga, ako'y napaka-reluctant. Sa ngayon talagang gusto ko na magpahinga. Sabi niya, kung sakali naman tatakbo, basta't yun lang naman ang hinihiling kung pwedeng doon kayo tumikit. Mula noon, lagi kami nagkakausap ni Tito Sen. Hanggang sabi niya, basta ako, magre-reserve ako ng isang slot sa'yo. Gagawin kitang guest candidate ng NPC. Kasi naging independent ako kasi, wala akong political party. So, yun. Sabi ko, sayang yung slot. Pag nag-decide akong hindi, bakit nakareserva sa iyo to? Partner, sabi niya. Ayun, yun ang background. So, sa huling araw, yun nga, ako hindi dapat niyang napunta doon sa PICC. Kaya pupungak-pungak na ako nung nandun ako dahil walang ligo, walang almusal dahil talagang, sabi ni Tito Sen. Kasi naman, yung the day before, ako'y napadala ng isang newspaper na clipping. Nakalagay doon na yung 10 doon sa 12 na nauna nang nabanggit, sigurado na, pero yung 2 at binanggit si Senator Amy saka ako, hindi pa raw sigurado. Sabi ko kay Tito Sen, isipin mo naman, partner, pupunta ako doon, halimbawa pumunta ako. Dahil sabi niya, pumunta raw ako. Kung halimbawa nandun ako, hindi tawagin ang pangalan ko, sa ilalim ako ng silya, dadaan pa naman.
naintindihan ko naman, sabi niya gano'n. So, yun, hanggang sa bandang huli, kausap ko ni yung campaign manager, si Congressman Toby Chanco. Sabi niya nga, hindi, kasama kayo, Senator, baka naman pwede. Sabi ko, mag-aalas 9 na, malilate ako, hindi ako nalilate sabi niya, basta't maghihintay na lang kami doon, basta't ano lang. Ayun. Grabe pala yung kwento na yun. Last minute pala yun. Suspense pala talaga. Kaya pala nung maski kami, pero sa atin dito, parang alam na namin, hindi nyo pa pala alam. Kinonfirm na namin, nakasama na kayo the day before Senator Ping Oo, kasi may nauna na lumabas din yung nilabas ni Senator Ali. Dalawa yon. Pero wala naman talagang official announcement. Kaya nung araw mismo na yon, wala akong planong pumunta kasi nga dahil doon sa kasi nakalagay according to multiple reports. Alam ko naman kayo mga reporter. Minsan ayaw yung sabihin yung source pero alam niyo sigurado naman yung source. Doon ako nag-aalanganin talaga, hindi sa ano pa man. Sabi ko nga kay Congressman Toby, sabi ko, alam mo, hindi naman doon nag-play difficult or hard to get pero talaga napaka-awkward yung aking situation kasi meron nga ganong salita o announcement o sa dyaryo na 10 lang yung sigurado at kami dalawa hindi. Sabi ko, baka naman yun hindi ako tawagin, lumabas na nag-a-apply ako na-reject. Sabi ko, medyo pangit naman para sa akin. Naintindihan naman. Sa bandang huli, nga, sinabi na basta't maghihintay na lang kami kung pwedeng pumunta kasi nandun na nga raw yung aking litrato sa loob ng PICC. Maaga pa nandito na dahil kapitbahay lang po ng DCRH ang PICC kaya kitang-kita namin kayo. Senator Ping, yun ang storya na sa inyo ko lang naikwento. Lang yan. Salamat po. Hindi po ba kayo nagkausap ng presidente ni Presidente Marcos ng mahaba-haba pa mula nung araw nung launching nung alyansa ng Bagong Pilipinas? Hindi. Doon lang sa holding room. Doon lang siya. Nagbiro lang siya nung nagkita. Doon kami unang nagkita Kasi yung huling pagkikita namin, nung nag-file din kami sa presidential. Tagal na. Nag-abot kami sa PICC. Kasi kami ni Tito Sen. Tapos siya naman, mag-isa lang siya kasama niya si First Lady saka yung kanyang anak si Congressman Sandro. Yun, nagbatean lang kami doon, nag-good luckan kami doon. Tapos wala na, hindi na kami nagkita. At ang sunod na pagkikita namin yung sa PICC uli. Makasaysayan pala yung PICC na to. Okay, kayo po ay kilalang sabi nga wala naman kayong preno pagdating po pag meron kayong dapat punahin, dapat batikusin. Kayo po yung para kayong si Raul Roco, para kayong si Joker Arroyo na ang katawag fiscalizer. Magbabago po ba 'yon? Kasi parang pag naka-alyansa kayo sa administrasyon, ang tingin sa inyo maka-administrasyon din kayo baka sabihin mawala na yung pinglakso nung araw. Antonin, daan na rin ako sa maraming presidente bilang senador, bilang Chief PNP, kay President Erap, maski kay President Pinoy na kaalyado rin kasi guest candidate ako ng liberal, pero hindi naman nagbago yung aking tayo. Kaya natutuwa nga ako, nabanggit ng Pangulo yung, alam mo, ganun din ang mensahe niya sa SONA at nabanggit niya ito sa kanyang pagpapakilala sa akin, na we have a shared message or sa akin, personal credo ko yun yung ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. So, siguro nung napili rin ako na maisama sa slate ng administration, nare-recognize naman ng Presidente yung aking role as a fiscalizer. Sa akin, malaking bagay sa akin yun dahil bakit ako isasama kung alam naman niya na kung may mali ako makikita, pupunahin ko at gagawa ako ng aksyon. So, ibig sabihin nun, gusto rin ng Presidente na merong nag-fiscalize. Yun. Hindi lamang yung puri ng puri, hindi lamang yung importante. Kampi ng kampi, kundi kaya hindi nang sa akin to sa sariling speculation ko to, opinion ko ito na yung hangarin niya maganda rin siguro dahil bakit ako pipiling isama sa slate? Alam naman niyang, sabi mo nga, wala rin naman akong preno pagka nakakita ko ng mali. Pero alam mo, yun ang naging panuntunan ko. Ito yung natatandaan kong bahagi o malaking bahagi ng aking assumption speech nung ako'y na nombrahan bilang Chief PNP. Tanda ko yun, talaga sinabi ko,
ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Kaya natutuwa ako nung narinig ko sa zona ng Presidente, Yes. pareho pala yung aming mensahe. Yung, Tama-tama, ano? Oo. yun, actually, mukhang ganun ang dapat na maging patakaran talaga ng presidente, hindi lang para sa inyo, no, pati sa iba pa na hindi katulad nung iba kapag kami pumuna, kalaban natin yan, pinupuna tayo. Ganun po kasi yung iba, Senator Ping Oo. May kilala akong ganyan, babae. Okay. Lahat puro pagka pumuna ka, kalaban ka. Oo nga. Ito, Senator Ping, babalik kayo sa Senado. Naoobserbahan nyo naman itong mga pangyayari, itong mga nakakaraan, mga hearing dyan, hindi lang sa Senado, kundi pati sa Kamara. May mga pumupuna po na ang Senado daw at Kongreso ngayon ay hindi lang in aid of legislation, kundi in aid of prosecution, hindi ho persecution, kundi prosecution. At maski nga mga kongresista mismo ay nagsasabing yung mga hini-hear nila sa Kamara ay dapat nang gumawa ng aksyon ng DOJ para mag-file ng tamang kaso. Tamang direksyon ho ba? Tama ho ba yung sa tingin ninyo ang ginagawang ito ng ating mga mambabatas? Ang sidelight, doon dapat humantong yun. Ano? Kasi kung puro investigasyon, napupuna rin na imbestiga ka na imbestiga, wala namang kinahinatnan. Actually, talagang in aid of legislation. Kasi pagkatapos ng mga pagdinig, tulad yung kay Atio Castillo, dahil ako yung nag-preside noon, ako yung chairman ng public order, ano? Inamend namin yung anti-hazing law. Ayun, naging resulta. Nagkaroon na may mga conviction na nangyari kasi nung bago ma-amend yun, medyo mahina yung batas. So ganun din sa ginangyayari ngayon, kung positive side yung titingnan natin, malaki yung naitulong ng Quadcom, ng pagdinig ni na Senator Risa Ontiveros sa Senado, ni na Sir Gatchalian, malaki yung naidudulot na kabutihan dahil nakakahinatnan din talaga niyan at maraming ebidensya na nakukuha para magamit sa korte. Natatandaan ko yung aming sa PhilHealth, yung investigation namin, Committee of the Whole, na si Tito Sen ang nag-preside. Hiningi ng DOJ sa amin, ni Secretary Maynard Guevara noon, yung transcripts lahat ng records na likom namin doon sa Senado. At yung ginamit, karamihan doon, ginamit talaga na ebidensya sa pagpapile ng kaso. Hopefully, yung nangyayari sa Senate at saka sa lower house, ganun din na mangyari, i-share sa kinaukulan, kina Secretary Boying Remulla, yung kanilang mga nakalap na ebidensya. Kasi let's face it, marami talagang natutulong din yung mga pagdinig na ginagawa ng both houses. Ngayon, sa isang banda naman, siyempre, kasama na rin doon yung medyo may mga lumulutang, may mga walang tibo, ganun din sa Senado. So, ang tinitingnan na lang natin dito dapat, yung positibo na aspeto ng mga pagdinig. Sa mga pagdinig na yan, Senator Ping, sa House, yung may mga lumutang na mga pulis, itinuturo mga kapwa pulis na pumatay sa kapwa pulis. Yung kayo nangyari ho kay retired General Barayuga. General Wesley Barayuga. Nung alam namin kayo kahit na matagal nang wala sa PNP, may mga contact pa rin at nakakatanggap pa rin ng mga impormasyon diyan. Ano bang nung mangyari ho ba ito, anong mga impormasyon na nakarating sa inyo? Makakakala lamang pero talaga walang ebidensya. Parang yun lang, bulong-bulong ang plus 83 ng PMA. Tapos yun nga, may mga PNPA na sinasabing involved. Pero hanggang doon lamang. Katunayan yung mga miyembro ng plus 83 ng PMA, ang natatanda ko, nagputa pa sila ng 1 million. 1 million. 1 million. Para talagang malutas yung kaso. Pero dangan nga lang, talagang ebidensya talaga lagi tinitingnan. Hindi naman po pwedeng salita lamang o yung tawag sa amin sa PMA ng balitang sink. Pag nasa toilet kami, doon kami nikukwentuhan ng mga aming kabalbalan. So hindi po pwedeng ganun lang. So, marami na rin ganyan nangyari in the past. Yung kay Kian de los Santos, ang pinanggalingan din ng ebidensya, karamihan nanggaling sa Senate hearing din. So ito nangyayari sa Quadcom. At ngayon, nagka-come to light yung nasi-shed light to sa mga dapat hindi na mauungkat. So mainam na rin yun. Ang nakikita ko naman sa side ng legislation, kasi in aid of legislation,
panahon na siguro para gawin nating fully or completely independent yung IAS, Internal Affairs Service ng PNP. Sa ngayon, parang hindi masyadong aktibo o parang hindi nasa-serve yung purpose. No? Pati yung tatandaan nyo sa PNP law, meron yung tinatawag na People's Law Enforcement Yung Board. pleb. Dapat yun ma-revive kasi yung community yun eh. Ito yung community na nagbabantay sa mga abuso ng pulis. At kung sa local sa local level pero yung IAS, Internal Affairs Service, parang sinusundan lang niya kung ano yung gusto ng PNP. Mas maganda ito yung parang sa Estados Unidos, hindi ba, na Para medyo independent. Hiwalay talaga. pag narinig yung Internal Affairs, medyo kabado, saka andam sila. Kinabubwisitan nga nila eh. Di ba? Nagmo-monitor. Hindi lang talagang sa investigasyon, minomonitor pa sila yung mga abuso. Okay. Naku, Senator Ping, bitin kami. I'm sure bitin din yung iba nating mga kababayan. Pero last na lang po, yung pork barrel po ba, hindi pa nagbabago isip nyo? Baka naman pwedeng tanggapin nyo na at nang kahit paano May pork pa ba? Nawala ba yun? Ay, tatanong ko nga kay Senator Ping. Lumala pa nga eh. Nadeklara na nga ng Supreme Court. Kasi noong araw, hindi naman yan ang constitutional. Wala naman sinasabing ang constitutional. Pero nung pumutok yun na police case, nagdeklara yung Korte Suprema, ano na yan, ang constitutional na yan. Pero yun nga, dinify nila. Pero napakadaling paikutan. So ngayon, tama si Tonying lumala pa nga eh. Noong bago naging unconstitutional, 200 million sa senador. 70 lang. 20 million sa kongresista. Pero yun, ang masama naman noon, talaga yun, lamsam yun eh. Saka palang mamimili ng proyekto yung senador at kongresista, pagka andyan na yung 200 million, iniba ng Supreme Court yun, kailangan naka-itemize. Pero napaikutan niya lumaki pa billion na ngayon ang pag-uusapan to niya. Ay, grabe. Oo nga eh. May mga distrito nga, may nababalitaan kami, 3 billion. Kaya sabi nga ho 6 namin, billion. Senator Ping, ibalik na lang kaya yung dati na may pork barrel, 70 tsaka 200 lang. Kasi mas malaki, grabe laki ngayon. Sa Congress, isang congressman lang, billion ng Lungkot dito, Jerry, mawalang galang. Kasi rito, nawawala na yung planning ng say DPWH. Dapat yan long term eh. Kung tutusin sa Amerika nga, 20 years ang planning eh. Dito magkakaroon ng kalsada in 10 years. Dito 20 years. Ganun eh. Sa atin, ang nangyayari, kasi nga halos wala nang mapil yung DPWH at ang namimili na lang ng proyekto, yung mga mambabatas. So, sabog-sabog eh. Ayun, nagkakaroon talaga. Sayang. Sa wala naman silbi yung tulay. Nagagawa yung kalsada, wala naman silbi yung kalsada. Yung ganun ba? Samantalang kung merong overall, yung talagang plano nasyonal, makikita natin yung investment ng mga inuutang natin pera, yung mga kinokolektang buwis, napapunta sa dapat puntahan para sa mga susunod na sa mga anak ni Tonying, magiging apo ni Tonying, mga ganun ba? Sana magkaroon ng pagbabago dyan. Senator Ping, asahan po namin ang mas madalas na huntahan natin ha. Gumising, pansinin nyo na kami ha. Kahit nagbago kami na oras. Mahirap talagang gumising na maaga. Pero masasanay na ulit. Salamat po, Senator Ping. Mabuhay po kayo. Thank you. Mabuhay. Senator Ping Lacson.